difference between the Roman Catholic and then born again Christian. So first, meron kaming salvation, worship, prayer, marriage, sharing, and then sacrament and practices. So first, si Maricel, yung mag-share ng difference ng born again and Roman Catholic when it comes sa salvation. Yung sa salvation po, yung sa born again, yung salvation daw po is a free gift from God. Then yung Catholic naman po is faith plus good works plus sacrament is equal to salvation. Pero sinasabi po sa verse ng Ephesians 2:8-9 is salvation is a free gift from God given by His grace through faith, and it's not earned by human works or effort, thus preventing anyone from boasting about it. So yun po. Yung ano niya, about salvation. So di ba, alam ko naman everyone would agree na ang salvation is a gift from God. Pero sabi daw nga, Yung sa born again faith alone, di ba dapat kasama din yung yung good works, right? hindi po. Sa born again po is yung salvation po, di ba, faith. So yung good works po, it reflects na it reflects yung sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kumbaga, dahil you are walking sa step ng Panginoon, so yung good works nandun. Right. Kumbaga, reflection siya ng salvation mo. Under ng faith kasi yung good works. Apa. Sa Catholic kasi, sometimes Yes, siya. it has to be Yes, po. good work. Included siya. Ah, Faith plus good works plus sacrament equals salvation. okay. Okay. Next po is worship. Si May naman po yung Sabi naman po dito sa born again, hindi sumasabog sa Diyos Diyosan. Sa Katoliko naman po, yung sumasabog po sa Diyos Diyosan. Sabi po dito sa Exodus 20, verse 17. Exodus 2. Ang haba nito. Pero i-highlight niya lang yung sinabi sa pinaka 10 commandments po. Sabi sa 10 commandments ay No other gods, no idols, do not no other gods, no idols, do not misuse God's name. Ano ka, Mike? Observe the pero i-highlight niya lang yung sa 10 commandments yung number 1. no other gods. You shall have no other gods in your land. Yung sa Catholic po, meron. See? Hindi mabasa, para marinig ka din. Lobat ka naman. Worship. Video mo naman. Ah, okay. Yung sa Ito na ako na. born again po, hindi po sila sumasambot sa Diyos Diyosan. Yung sa Catholic daw po, sumasambot sila sa Diyos Diyosan. Sabi sa Exodus. Sabi sa Exodus 20, verse 2 to 17, no other gods, you shall have other gods before God. Anong napapansin mo sa Roman Catholic? Napapansin ko po sa Catholic, sila po yung marami po silang ribulto. Yung saan naman po, sa Christian po, wala po silang ribulto. Hindi, sa Catholic lang naman. Parang inaalala lang naman yun. Hindi daw na naman nila sinasamba. Paano sasagot pag ganun? Then kung papasok yung number 3 pointers na, Ah, okay. yung prayer. Yung At prayer. huwag gagawa sa, Prayer. Ano to? huwag gagawa ng Any image. na gawa sa lupa. Gawa sa... Ay kasi may katulad na halimbawa, mama at papa mo, may picture sa loob ng bahay nyo. Sabi ko sa O, minamahal mo yung mama at papa mo. O, same din. Oo. Magulang mo po yan, hindi ka naman sa Diyos. Eh, paano pa kaya ang Diyos? Eh, ang Diyos,
Oh, paano yun? Paano kaya yun? Kasi sabi mo, wag kasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Hindi naman kami nasamba sa Diyos-Diyosan eh. Inaalala lang namin ang litrato ng Panginoon. Kaya kami nagkakaroon ng image o ng rebulto. Pero di namin sila sinasamba. Pero it's good na inaalala nila yung sacrifices ng Panginoon. Pero as we observe po, doon sa mga rebulto na nasa loob ng church po nila is meron silang prayer. Kumbaga, through that rebulto po, doon pa nila pinapadaan yung ibig sabihin namin na sinasamba nila. Kasi di ba, kaya yung 3 pointers namin is 3 sa prayer. Kasi di ba, Papasok gusto na. Yung papasok po yung prayer. Okay, Kaya itribulat namin siya. Kasi di ba, sabi ng Panginoon, when it comes na tayo ay nakikipag-usap sa Kanya, it's good na parang directly na lang sa Panginoon. Right. So, ang observation namin sa Catholic is kumbaga yung prayer lang nila, when it comes sa prayer is dumalang pa kay San Isidro, ito na lang kami, Saint Michael ba? Di ba ako mapilya sa mga ang dami nila sa Sige. Point 3. point. Yun na yung prayer. Prayer yun. What supports your claim? Exhibition. Na may sinabi ba sa Bible na Sabi po sa Mateo, parang tanong mo kayo. kasi sabi mo kanina, dumarekta dapat ang taong Kristiyano sa Diyos, hindi na kailangan na rebulto. So nasa Bible ba yun? Sabi po sa Mateo 21:22, if we believe that kung tayo po ay naniniwala na ang Panginoon ay ang nagsakripisyo para sa atin. So nandun na po yun na naniniwala po tayo, no? Kaya sabi po sa Mateo 21:22, as we pray, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. So hindi na natin siya kailangan na ito po, ito na lang. Ayun. Meron pang isang Bible verse na na pwede siguro natin i-consider na pag nananalangin ka, dapat it course through Christ. Tama ba? Tama. Anong yun? Anong Bible version? Bible verse na if you want to talk to God, dapat ang middleman mo lang si Jesus Christ. Apo. And then you will end it kung abang pa. Oo. Ayan, 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator, the man Christ Jesus. Yun. So, that's good. Perfect. Perfect. Point number 4. Trito. At Ay, four. Four. Na tayo. Papa. Ay, kay Mama. Marriage. wait. Sa mga anak ko, kahit nasa sisyon ka, may kapalit, ang mga experience, ng marriage, Catholic, hindi nakakapag sa ng pag-asa, wais na, ay nasa may posisyon sa tao. Ang sasagot sa Genesis 2:4. Sabi ko sa Genesis 24, therefore, shall be started this number and the Lord
shall become one flesh. So basically, bakit po namin sinabi yung marriage? Because kasi po, kung tinitignan po natin sa Catholic, mga pare, wala po silang, like, tinanggalan sila ng karapatan, mismo, ng religion mismo nila, na magpakasal. Even yung mga Catholic. Oo. So, compare sa atin na parang Christian, may kalayaan tayo na maikasal or magpakasal sa kung sinong like Kaya nga, di ba, tayo po, ang mga anak ng Diyos, di ba, yung nakalimutan ba ng verse, pero tayo po ay parang napakadhana bilang pag-iisang bride. Amen. Ang Abba Father ko is yung groom. So, even God, He believes in marriage. Na lahat tayo merong freedom na maikasal po. Ano Bible version? Genesis Genesis chapter 2:24. Yun yung about marriage. Mayroong sa Catholic kasi, pinanghahawakan ng mga Katoliko, ng mga pare, na kaya hindi sila nag-aasawa kasi may Bible verse na nakalagay dito na If you want to be the disciple, if you want to be a disciple, you must deny yourself and take up your cross daily and follow me. so sa, Ang Catholic po kasi literal. literal, no? Literal. Ano yan, sa Book of Luke, na parang iwanan mo lahat, sundin mo ko, sa akin ka mag-focus. Sa Book of Luke yun. Sinabi ko naman po sa mga na we have freedom para makaranas ng marriage. Kasi parang sinasabi nila, oo nga, yung sa certificate kasi, sabi kasi yung mga parang nalitulad nila sila sa mga disipulo na iniwan yung mga pamilya. Katulad ni Peter, iniwan niya yung pamilya niya, kasama niya, para lang, parang gano'n. Kasi po ang Catholic po is very traditional pa po sila sa mga beliefs nila. Right. Doctrine po nila. Amen. Correct. Amen. Number 5. Sherry. Sa morning believes in equality when it comes in preaching. Sa Catholic naman po, sure ba? Parang lalo po dito sa morning po is inequal po siya na pwede po na lalaki na babae yung mag-preach. Katulad po ni Lola Polly na nag-preach pa rin ako. Tapos sa Catholic po kasi is only boy lang po. Only boy lang po. Nice point. Wala po. Sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 20. We are therefore Christ's ambassadors, as God will make things happen through us. We implore the oath of Christ we have. We reconcile to God. So tayo daw po pala, men and women are all ambassadors of Christ. So kahit anong gender pa yan, wala namang sinabi ang Panginoon na lalaki lang ang dapat kumarap at maghayag ng salita niya. So tayo, ang mga born again po is, again, meron pa rin po talaga tayong freedom na kahit anong gender po, men and women, meron po karapatan na maghayag or mag-preach po ng salita niya. Meron ba tayo makikita sa Bible na may babae na nakapag-share ng Word of God? Si ano po, si Maria Magdalene po, di ba? Siya po yung first woman na nag-share po ng first gospel ng Panginoon. Nung nakita niya po na wala po si Jesus Christ dun sa tomb na yun. So siya po yung unang-unang maghaya na Good. Anong Bible verse yan? hanapin ko lang. That's the first preaching of the gospel. Oh, yan. I-take note natin yan. Galing, galing. Di ba ang ganda? Ang dami natin natututunan. Si Mary Margaret. John 20:17. John 20:17. Okay. So, dyan natin mapapatunayan na not only men can share the Word of God, At 17 po, 2017. it's equally privileged also para sa mga babae. Amen. Ito po sa sabi ko,
do not marvel at me, for I have not sent to them to the Father. Go instead to my brother and children. I am returning to my Father and your Father, to my God and your God. Good. Alright. Wala nang question? Wala na yan. Okay. So, Meron pa sila isa. Baptism naman. Al- Ano pala? Sacrament and practice. last na yan, 6. Sige, game. What is sacrament? Ginagawa po natin. Works. Pero magpo-focus, pero share ni Jay muna kung ano po yung mga sacrament ng born again Versus at Catholic. sacrament po Sige. ng Catholic. Catholic. Pero magpo-focus, after niyo po masabi, magpo-focus lang po kami Sa isa. Sige. So, bale yung sacrament and practices, sa born again is dalawa lang. Baptism and Holy Communion. So, baptism in the water, tapos Holy Communion. Then sa Catholic naman, 7. So, una, baptism. Pangalawa, confirmation. Pangatlo, Eucharist. Pang-apat, reconciliation. Pang-lima, anointing of the sick. Pang-anim, holy orders and baptism. So, bali mag-focus na po ako sa baptism. So, yung baptism po kasi natin, di ba? Una yung sa Catholic. Yung sa Catholic po is considered as Biblia. Though parehas naman po sila may baptism on the water kasi po tayo. Parang ginagawa po natin yan na may knowledge na po tayo about Jesus Christ. Then, sa Catholic naman po, yung baptism on the water po nila is baby pa po nila ginagawa. Ibig sabihin, like, musmus pa lang wala pa alam yung bata, pinabautismo na siya. Then, pag born again naman is baptism on the water, parang tinatawag tayo kung Jesus Christ as your Lord and Savior. But may significant ba o difference kung magbabautismo ang bata versus matanda? May nakalagay ba sa Bible na dapat matanda lang? Sabi ko sa second tatanong ako sa yan. Second Corinthians. Pero di ba parang ang sa akin po kasi diba, baptism kasi is pag-alis mo sa dating ikaw. In-accept mo si Jesus Christ. Dating ikaw na eh. Sa akin lang, kung understanding ko lang, kung tayo po ay mababaptize ng sanggol pa lamang, paano mo dito? Itanong mo ka dyan, PPT. Ako din kayo, puro dito sa mga Yung mga hindi natin masagot, tatanong natin kay Papa, kay Pastor, ha? O kasi, pwede rin namang you were born a sinner eh. So baka, tama ba? have a choice. Kaya nga, so that's why you have to, Paano ba? you were born a sinner, baka siguro kaya nila ginagawa sa Catholic na binabautismohan agad ang bata to... Ang reason ng baptism nila is to welcome to the Christian world. Exactly, yun yan. Yun lang. Pero hindi para ma-rinse ka out of your sin. Oo. Sila, kaso dito, ang tawag naman po doon. Yes. Parang susulat mo sa isang ganung Pero kasi tayo po kasi ay kumpisan sa kanila. Repentance ako. At ayun, isa rin yun, na pagka magkukumpisal, yung kumpisal po kasi nila is magbabasa ko rin ng dinadaan nila sa pare. Yun na rin yun, yung prayer nila. Prayer, papasok Ang part sa May intercessor, may gumigit na. Oo. Yung screen na kami. Thank you. Yung yung 7 sa Catholic, ano nga yung una? Baptism? confirmation. Ano yung confirmation? Example, para lang sa lahat, sa Catholic, Compare din siya pa to. kumpisal. Kumpisan din. Kailangan i-confirm muna sa... Yung may Okay, pangalawa, pangatlo, Misa. Maganda mga misa. Misa po. Every Saturday. Diba? Mga yan. Basta po so isa. ano difference yung sa atin? In
Hindi, sa kanila kasi may step by step sila. Na kailangan nilang systematic. Na kailangan nilang gawin. Oo, na para To yung be able baby to save. Oo, kailangan makapress ka ng baby ka, tapos ma-confirm na Roman Catholic ka sa umpisa. Which Pag hindi ka yun na wala umpisa, sa hindi ka Bible. Ha? Which yun wala sa Bible. Mag-communal kasi. Ah, okay. So Eucharist na kailangan misa. Pangapat, Reconciliation. ano naman yun? Kapag Reconciliation. Ano yun? Parang isa lang siya dito, pero pwede mga step. Ano ba Tagalog ng reconcile? ito na, i-check nila. Oy, makinig kayo sa yung pinag-aaralan natin. Reconcile. Tagalog. Seven. Sacrament and practices. Tagalog. Ito ni Meta HR. Reconcile. Binyag, kumpil, Eucharistia, kumpisal din. Iba yung kumpil sa kumpisal. Confirmation na Katoliko ka. Yung pangapat, Pwede mo siyang gawin Kumpisal ay nagtatapat ka sa iyong kasalanan sa pari. Ang kumpil naman, ito ay pagpapatibay na ikaw ay isang Roman Katoliko talaga. Kumbaga yung sa birth certificate. Yun. Kasi yung kumpisal, yun yung Father, I have sinned. Yung pangapat. Yun yung reconciliation. Yun yun. panlima, Reconcile. ano yung meaning of this? Paglalangis. Yung sa pare, nilalangis ka pa. yung ba meron ba sa Bible na ganon? Wala. Okay. Bible-based pa. Ano dito naman na? Yung panganin. Ano naman yun? Nanggagaling na po kay ano, kay Kala or kay Pope. Ang Yung orders. gawin. Parang gumawa ka na. Manalangin ka ng 10 Ave Ginoong Maria. Ganon. Pampito, ano naman yun? Kasalan. Marriage. Ayun yung kanina. Holy matrimony. Only for those who are not serving God. Okay. Sige. Okay, palakpakan natin yung group 1.